Halo sa inyo sa lahat dyan. Bago ang lahat, mag-shoutout muna ako. Shoutout sa buong mundo. Shoutout sa Asia. Shoutout sa Middle East. Shoutout sa Europe. Shoutout sa North America. At siyempre, shoutout dito sa amin sa Canada. Nandito po ako sa Vancouver. Shoutout po at magandang hapon po sa inyong lahat dito sa amin sa Vancouver. Okay, shoutout dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po dyan sa inyong lahat. Okay, mga busing, mga madam, shoutout po dyan sa inyo, especially dyan po sa Maynila at sa buong Pilipinas. Shoutout po lahat. Okay, bago tayo mag-umpisa po, ayan nyo muna akong i-promote. I-promote ba yun? Tama ba yung term na yung aking kampo, yung aking YouTube channel na Idi Makasilang po. Please subscribe kayo at follow and share. Follow nyo na lang po at i-share ninyo at i-click nyo ang notification para po makita nyo po lahat na in-upload ko doon sa aking YouTube channel Idi Makasilang po. Okay, mga busing, mga madam, once again, paki-subscribe po ang aking YouTube channel Idi Makasilang po at paki-follow na lang po at share nyo at mag-comment din po kayo, mga busing, mga madam. Okay, ang aking Facebook po, paki-like and share and follow din po, mga busing, mga madam. Salamat po sa mga aking mga followers ngayon at ang mga hindi pa nag-follow, salamat din po. At please like and share po, mga busing, mga madam. Okay, pag-usapan natin itong mga didilis, mga busing, mga madam. Alam niyo, mga busing, mga madam, mga didilis na hindi na talaga hindi na sila mapalagay dahil sa itong darating na uli na sa April 28, magdidesisyon na ang Kongreso tungkol kay Inday Sayat. Talagang wala na. Kung nasiraan man ang bayit, nasiraan man ang bayit ni Inday Sara, lalong nasiraan din ang mga didilis. Dahil itong mga didilis ay mga utak bulinaw. So ganyan na nangyari ngayon. Todo na sila ngayon ng todo na sila ngayon ng paninira sa ating mahal na Pangulo. Todo na silang paninira sa ating rehimeng Marcos. Nandyan na yung lagi nilang sinasabi, hirap na ang Pilipinas dahil sa nagmamahalan na ang bilihin. Wala na, yun na lang paulit-ulit ang sinasabi ng mga didilis, mga busing, mga madam. Ano na lang ang nangyari sa kanila, mga busing, mga madam? Wala na. Talagang grabe ang paninira at suporta nila sa kanilang Inday Sayat. Si Inday Sayat na si Vice President Inday Sara Duterte. So mga busing, mga madam, patay na sila dahil talagang tuluyan ng mawala sa political si Inday Sayat kapag nagkakatotoo at mapunta na yan sa Senado, matransfer sa Senado ang impeachment niya, tuloy-tuloy ang kanyang karil na babagsak si Inday Sayat, mga busing, mga madam. Kaya ngayon ang mga didilis walang tigil kung ano-anong paninira sa ating pamahalaan, sa ating mahal na Bongbong Marcos. Wala na, talagang kuwan na sila, tolero ng mga utak nila, mga busing, mga madam. Di ba? Tolero na talagang mga utak nila dahil hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Ganoon lang naman kasimple yun eh. Hindi na nila alam. Kaya ang ginagawa na lang nila, tudo paninira na. So wala pa rin, wala na. Kasi 85% na ang gusto ng mga tao na ma-impeach si Sara. Ilan lang so 15% lang ang ayaw ma-impeach si Sara. So majority ang majority ang mga tao na gusto ma-impeach si Sara. So wala na talaga, mga busing. Wala na, mga busing, mga madam. Si Sara ay tuluyan ng babagsak ang kanyang career bilang isang politician sa Pilipinas. At nabalitaan niyo pa ba, mga busing, mga madam,
Gusto pa nga niyang gusto niyang mag-resign daw. Kahit mag-resign yan siya, tuloy pa rin ang kanyang impeachment. Walang kwenta yung resignation niya. Di ba mga bossing, mga madam? Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang impeachment kahit anong gawin niya. Di ba? Kaya wala na. Sorry na lang siya sa mga kanyang mga ginagawang kababalaghan, sa mga ginagawa ng inaabusado niya ang bilang isang politician, inaabusado niya ang kanyang pagkatao bilang isang politiko. Lahat wala na, talagang dahan-dahan na silang kinarma, mga bossing, mga madam. Unang-una ang tatay nila, di ba? Dagok na yun sa buhay nila. Grabe, karma talaga. Pangalawa, susunod ng kanyang anak, si Inday Sara. So, kuan lang, mga bossing, mga madam, mana-mana lang. Kaya nga, di ba? Napagmanahan niya, gano'n na lang. Kawawa siya di ba? Maawa man tayo, pero kagustuhan niya, sorry ka na lang, Inday Sara. Di ba mga bossing, mga madam? So, paano yan mga bossing, mga madam? Paano yung mga didilis? Anong gagawin yung mga didilis? Saan na kayo pupulutin ngayon sa kangkungan na kayo pupulutin? Saan kayo pupulutin? Kung saan, kung ano na lang yung binabanat nyo sa aming mahal na Pangulo. Hindi nyo mapatalsik si PBBM. Kasi nga, siya ay itinakda na ng Diyos na magiging presidente noon. Kaya kung ang kunting nalalabi niya sa kanyang katungkulan bilang isang presidente, kunting nalalabi na lang, mga 2 taon na lang, ibubuhos niya yan sa magandang mga project, mga para sa taong bayan, ikakaunlad ng Pilipinas. Ganun ang gagawin ni PBB, mga didilis. Kaya magsitigil na kayo. Hindi nyo ba napapansin yung 2 taon niyang nalalabi? Todo suporta siya sa mga sa mga lugar-lugar kung saan siya pumupunta. Una sa Manila, namigay siya ng mga bigas kasama si Mayor Isko Moreno. Pangalawa sa Batangas, namigay siya ng mga bigas uli, 10 kasama na yung mga barangay na may 200,000 bawat barangay. Pangatlo, nandoon sa ngayon, Guimaras, sa Capiz, nandoon sa Bisaya, Bisaya. Ganun din, namigay siya ng 10 kilo at sa mga teacher. Di ba? Talaga kayong mga didilis, wala na talaga, hindi nyo maawat ang aming mahal na Pangulo. Di ba mga didilis? Kaya magdasal na lang kayo na mauntog ang ulo ninyo para gumising kayo sa inyong mga maling paniniwala. Di ba? Nandyan na yung totoo, nandyan na yung mahal naming Pangulo na totoong naglingkod sa bayan. Ayaw nyo pa rin suportahan. Wala talaga, walang mangyayari sa inyo mga didilis. Di ba mga didilis? Kaya sorry na lang kayo mga didilis. Di ba? Wala nang mangyayari sa inyo sa buhay ninyo kundi iyak na lang kayo mga didilis. Iyak na lang kayo mga didilis. Iyakan na lang kayo mga didilis. Di ba? Ganun na lang. Kasi ang utak ninyo, utak bulinaw. Kaya ganun nga, kaya nga didilis ang tawag sa inyo dahil utak bulinaw kayo. Di ba? Tira ng tira kayo sa aming mahal na Pangulo, bumabalik sa inyo. Di ba? Ayun, ang mister ni Sara Duterte, mag-file ng kaso mag-file ng kaso kila Congressman Nuestro, kay Congressman Jokno, kay Congressman si Congressman yung babae na nakulong Congressman Dilima. Pero nakapagtataka mga bossing, mga madam, ang hindi dinimanda ni Attorney Carpio, ang mister ni Sara Duterte, ang hindi niya dinimanda si Trillanes. Di ba? So ibig sabihin hindi niya kaya si Trillanes, mga bossing, mga madam. Hindi niya kaya si Trillanes.
Hanggang doon. Kaya ang dinimanda niya yung mga congressman na yun ang kwan, yun ang kaya niya. Eh, hindi naman kaya yan. Si Dilima pa, Jokno pa, si Luistro pa. Ha? Yan ang mga dinimanda ni Mr. ni Sara, si Carpio eh. Pero si Trillanes hindi niya dinimanda. Baka talagang ha? Takot sila kay Trillanes eh. O di ba? Wala silang magagawa kay Trillanes kundi iyak sila kay Trillanes. Nang dahil kay Trillanes ang mga Duterte bumagsak ang ang political career nila, di ba? Nang dahil kay Trillanes napakulong si dating Pangulong Duterte. Nang dahil kay Trillanes umiiyak si Sara. Kaya nang dahil kay Trillanes matatanggal si Sara sa kanyang pagka-presidente. Pagkatuloy-tuloy ang impeachment niya. Marami. Dapat ang i-demanda ni Carpio si Trillanes, hindi yung 3 congressman. Wala sa ulog. Di ba mga busing mga madam? Patay na sila ngayon. Di ba mga busing? Kaya ang mga didilis talagang grabing iyakan nila. Malapit na ang paghuhukom ni Inday Sara. Sabi nga, gumagawa kayo ng kababalaghan. Ayan, bumabalik din naman ang karma sa inyo ng kababalaghan. Karma na totoo talaga. Di ba mga busing mga madam? Kaya mga didilis sorry na lang kayo. Mag-enjoy kayo sa pag-iiyak ninyo. Mag-enjoy na lang kayo sa iiyakan ninyo. Dahil ang inyong si Inday Sara malapit nang hukuman, 'di ba? Si Inday Sayad hindi na alam kung anong gagawin eh. Ayun, baka nagmukmuk na lang doon sa kwarto niya at nanood ng movie Netflix, 'di ba? Okay mga didilis. Huwag kayong magalit sa akin mga didilis Kasi ako naman nagsasabi lang ako ng katotohanan at itong mga sinasabi ko pawang nababalitaan ko rin sa social media at sa media at sa mga vloggers. Kaya sinishare ko rin ang aking kaalaman. Diba? Mga busing mga madam, mga didilis. Paano yan? Hindi mag-iyak na lang kayo. Enjoy sa inyong pag-iiyak sa inyong sa poong ninyong si Inday Sara mag-enjoy kayo. Okay mga didilis? Patay sila ngayon, di ba? Mga didilis. Okay, bye-bye. Hanggang dito na lang pala ako. Mga didilis mga busing mga madam. Okay? Mga busing mga madam. Once again mga busing mga madam, please pakisuportahan nyo ang aking YouTube channel, Eddie Makasilang po. At pakisubscribe na rin po at follow and like and share po. At mag-comment na rin po kayo at babasahin ko mamaya. Ito naman aking Facebook feeds. Please follow, like and share. At mag-comment na rin kayo mamaya. Sa mga hindi pa po nag-follow, paki-follow na rin po. Salamat po sa mga hindi nag-follow at nag-follow rin. Diba? Okay mga busing mga madam. Sana po ang inyong kapayapaan ay sumasa inyo para lagi tayong masaya. Kayo naman mga didilis, enjoy lang kayo sa inyong pag-iiyak para lagi kayong masaya. Okay mga busing mga madam, bye bye, peace.